Pagkamamamayan at mabuting pamamahala. Ang pagkamamamayan at mabuting pamamahala ay mahalagang aspekto ng isang makatarungan at maunlad na lipunan. Sa pamamagitan ng pagkilala at pagtupad sa mga karapatan at tungkulin bilang mamamayan at pagtutok sa mga prinsipyo ng mabuting pamamahala, ay magkakaroon tayo ng lipunang tumutugon sa pangangailangan ng bawat isa. Ang pamamahala ay tumutukoy sa lahat ng mga pamamaraan ng pangangasiwa sa mga institusyon, kabilang dito ang proseso at kasanayan na ginagamit sa pagpapasya at paglutas ng mga issue. Ngunit ano naman ang mabuting pamamahala o good governance? Ayon sa World Bank, ang good governance ay isang paraan ng pagsasakatuparan ng kapangyarihang mga siwa sa mga pinansyal at panlipunang mapagkukunan ng isang bansa upang makamtan ang kaunlaran. Ayon naman sa International Development Association, ang good governance ay isa sa mga elemento na nakatutulong sa mabuting paggamit ng yaman o resources upang mabawasan ang kahirapan sa isang bansa. Ayon naman sa Office of the High Commissioner ng United Nations Human Rights, ang good governance ay isang proseso kung saan ang mga pampublikong institusyon ay nagbibigay ng kapakanan ng pampubliko, nangangasiwa sa pag-aaring yaman ng publiko, at tinitiyak na mapangalagaan ang mga karapatang pantao, maging malaya sa pang-aabuso at korupsyon, at may pagpapahalaga sa pag-iral ng batas o rule of law. Ang mga elemento ng isang mabuting pamamahala ayon sa United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific. Ang pakikilahok. Ang malayang pakikilahok ng lahat ng mga mamamayan sa usapin at gawaing panlipunan at pampolitika ay isa sa mga pangunahing elemento o katangian ng mabuting pamamahala. Ang partisipasyon at pakikilahok na ito ay maaaring tuwiran o sa pamamagitan ng lehitimong institusyon o kinatawan. Ito ay nagpapakita ng isang malakas na lipunan at mamamayan na may kalayaan sa pakikisama at pagpapahayag. Ang pag-iral ng batas. Ang mabuting pamamahala ay ang pagpapatupad ng mga legal na patakaran at sistema ng patas at walang kinikilingan na nagtataguyod ng ganap na proteksyon ng karapatang pantao, partikular na ang mga minorya na nangangailangan ng hiwalay at malayang sistemang hudikatura, gayon din ang pwersa ng kapulisang matapat at walang bahid ng katiwalian. Kalinawan. Ito ay nangangahulugan na ang lahat ng desisyon at ang pagpapairal ng mga ito ay isinasagawa sa paraang nakabatay at ilinsunod sa mga batas at regulasyon. Lahat ng impormasyon ay malayang magamit at tuwirang nailalatag at nauunawaan ng mga mamamayan, lalong-lalo na ang mga direktang maapektuhan ng mga pagpapasyang ito. Pagtugon sa pangangailangan. Ang pamahalaan ay aktibong tumutugon sa mga problema at isyong kinakaharap ng bansa. Nakatuon sa konsensus. Ang mga desisyon ng pamahalaan ay nakabase sa konsultasyon at pakikinig sa boses ng iba't ibang sektor sa lipunan upang makabuo ng pinakamainam na solusyon. Pinahahalagahan ang pagkakaroon ng kasunduan sa mga pangunahing usapin upang makamit ang mga desisyon na tanggap ng nakakarami at makakabuti sa lahat. Katarungan at napabibilang. Dapat tiyakin ng pamahalaan na ang lahat ng sektor ng lipunan, lalo na ang mga marginalized communities, ay kasali at nararating ng mga benepisyo at serbisyo ng pamahalaan. Ang pamahalaan ay dapat nagsusulong ng oportunidad ng pagkakapantay-pantay para sa lahat at walang diskriminasyon. Epektibo at mabisang pamamalakad. Ibig sabihin nito na ang mga proseso at institusyon ng pamahalaan, gayon din ang mga programa at serbisyo nito ay dapat na ipapatupad ng mahusay at epektibo upang matugunan ang mga pangangailangan ng lipunan. Ang konsepto naman ng efficiency sa mabuting pamamahala ay sumasaklaw din sa sustainable na paggamit ng mga likas na yaman at ang pangangalaga sa kapaligiran. At pananagutan. Ang mapanagutang pamamahala ay hindi lamang inaasahan sa mga institusyon ng pamahalaan, bagkus ito rin ay inaasahan sa mga pribadong sektor at mga organisasyong pansibiko sa kanilang paglilingkod sa publiko. Ang lahat ng institusyon o organisasyon ay may pananagutan sa lahat na maaaring maapektuhan ng kanilang aksyon o desisyon, at ito ay hindi makakamit kung walang transparency at rule of law. Upang magkaroon ng mabuting pamamahala, ang mga sumusunod ay mahahalagang katangian na dapat taglayin ng mga mamamayan. Pagkamakabayan. Ang isang mabuting mamamayan ay may malalim na pagmamahal sa kanyang bansa
at handang magsakripisyo para sa kapakanan ng nakakarami. Aktibong pakikilahok. Ang aktibong pakikilahok sa mga gawaing pansibiko, pampolitika at pangkomunidad ay isa sa mahalagang katangian ng isang mamamayan. Ito ay mahalaga sa pagpapalakas ng demokrasya at pagtiyak na ang pamahalaan ay tumutugon sa mga pangangailangan ng mga tao. Ang responsableng pagboto. Ang pagiging responsable sa pagboto ay isang pangunahing katangian na kinakailangan upang magkaroon ng mabuting pamahalaan. Ang responsableng pagboto ay hindi lamang tungkol sa pagpili ng leader, kundi isang moral na responsibilidad upang matiyak na ang mga tamang tao ay makaupo sa posisyon. Kaalaman at kamalayan. Ang isang mamamayan ay dapat may sapat na kaalaman tungkol sa mga isyung panlipunan, pampolitika at pang-ekonomiya na nakakaapekto sa kanilang bansa. Binibigyang diin nito ang kahalagahan ng civic knowledge sa pagpapanatili ng malusog na demokrasya. Pagiging mapanuri at kritikal na pag-iisip. Ang kritikal na pag-iisip ay mahalaga upang maiwasan ang pagkalat ng maling impormasyon at upang maisulong ang tamang desisyon sa mga isyong kinahaharap ng pamahalaan. Sa modernong panahon ng social media at mabilis na daloy ng impormasyon, ang kakayahang suriin ang katotohanan ay nagiging mas mahalaga. Ang pagkakaroon ng epektibong komunikasyon. Ang kakayahang makipag-usap ng maayos ay isang mahalagang katangian upang magkaroon ng mabuting pamahalaan. Ang komunikasyon sa pagitan ng mga mamamayan at mga leader ng pamahalaan ay mahalaga upang matiyak na ang mga polisiya at programa ng gobyerno ay may integridad at naaayon sa mga pangangailangan ng mga mamamayan. Paggalang sa karapatang pantao. Ang pagrespeto sa karapatang pantao ay isa sa mga pangunahing katangian na dapat taglayin ng bawat mamamayan. Sa kasalukuyang panahon, ang mga isyu ng diskriminasyon, hindi pagkakapantay-pantay at karahasan ay nagiging mga usaping kritikal na dapat pagtuunan ng pansin. Ang paggalang sa karapatan ng bawat tao ay nagpapanatili ng pagkakapantay-pantay at katarungan sa isang pamayanan. Pananagutan at integridad. Ang isang mabuting mamamayan ay dapat handang managot sa kanyang mga aksyon at maging tapat sa kanyang mga prinsipyo. Ang integridad ng mga mamamayan ang nagtataguyod ng mabuting pamahalaan sa pamamagitan ng transparency at pananagutan, hindi lamang ng mga opisyal kundi ng lahat ng miyembro ng lipunan. Pagmamalasakit sa kapaligiran. Sa harap ng mga hamon ng climate change at mga kalamidad, ang isang mabuting mamamayan ay dapat may malasakit sa kalikasan. Ang pagmamalasakit sa kapaligiran ay hindi lamang tungkol sa personal na responsibilidad, kundi isang kolektibong aksyon na mahalaga upang mapanatili ang kalusugan ng mundo at ng mga susunod na henerasyon. Ang papel ng mamamayan bilang susi sa pagkamit ng mabuting pamamahala. Ang paggalang at pagsunod sa batas. Tungkulin ng mga mamamayan na igalang at sundin ang mga batas na ipinapatupad sa kanilang bansa. Ang pamahalaan at ang mga mamamayan ay may kontrata na ang mga mamamayan ay susunod sa mga batas kapalit ng proteksyon at mga benepisyo mula sa pamahalaan. Pagboto at halalan. Ang pagboto ay isang pangunahing responsibilidad ng mamamayan. Sa pamamagitan ng pagboto, ang mga mamamayan ay may pagkakataon na pumili ng mga leader na kanilang paniniwalaan na makapagbibigay ng mahusay na pamamahala. Ang pagbibigay ng puna at pananaw. Ang mga mamamayan ay may papel sa pagbibigay ng feedback o puna at pananaw sa mga patakaran at desisyon ng pamahalaan. Ang mga opinyon at suhestyon ng mamamayan ay mahalaga upang matiyak na ang pamahalaan ay tumutugon sa pangangailangan at kagustuhan ng nakakarami. Ang pakikilahok sa mga pampublikong usapin. Ang aktibong pakikilahok sa mga pampublikong usapin tulad ng mga pampublikong forum at konsultasyon ay nagpapalakas ng transparency at accountability ng pamahalaan. Ang pakikibahagi sa mga diskusyon at pagkilos ay tumutulong sa pagtutuwid ng mga kakulangan sa pamahalaan. Pagmamatsyag at pag-uulat ng paglabag. Ang mga mamamayan ay may responsibilidad na magmasid, maging mapagmatsyag at ipaalam ang paglabag sa batas at mga korupsyon. Ang isang aktibong mamamayan na nagmamasid ay tumutulong sa pagtiyak na mga opisyal ng gobyerno ay mananatiling mapanagutan. Ang pagtulong sa komunidad at pagkilos sa kaunlaran. Ang pagsama at pagtulong sa mga serbisyo sa komunidad at mga proyektong may layunin na mapabuti ang kalagayan ng lokal na komunidad
ay nagpapatibay sa pagkakaisa ng lipunan at nakatutulong din sa pamahalaan. Ang kontribusyon ng mamamayan sa pag-unlad ng komunidad ay nagpapalakas ng maayos at makatarungang pamamahala. Pagkamamamayan at mabuting pamamahala.